Mhm. Tapos ito na. Yan ang sinasabi ko, no. Hindi naman tayo nagbibingi-bingi, ano, at hindi rin tayo nagbubulag-bulagan. Itong mga pangyayari kasi na gumagamit ka ng mga copyright, tapos yung mga balita ng ibang mga news TV na mga mainstream media sa international man, pipick upin mo ito, no, tapos gagawan mo ng edit para tumunog doon sa mga kinukwento mo, no, pag in-upload mo na ngayon yung videos mo. Ito'y pambubudol at saka pangloloko sa mga nanonood. Kasi ikaw ang isang halimbawa, content creator ka, isang halimbawa ka dahil ma-influensya ka na, influencer ka nga isa ka ng influencer dito sa social media. Tapos ang ibabalita mo, one side, no, kulang-kulang ba sa kaalaman. Siguro kumpleto ang kaalaman, pero ikukwento mo yung pabor sa bagay na yung ginusto. So ayan guys, mayroon akong isang pinsan sa at isa ring pinsan na babae sa Xiamen Factory, China. Walang gulo doon guys, no. China mismo yan, no. Xiamen, kaya lang malayo-layo yun sa Beijing. Pero kung sinasakay mo naman, malapit lang din. Sumasakay ka pero walang doon, no. Walang gulo doon, kagaya ng mga sinasabi nitong mga TV channel na mga buraot na mga TV channel na ito, no. Walang gulo doon. Yan ang sinasabi dito sa mga channel na ito, sa mga YouTuber na to, na nagkawatak-watak na raw agad-agad nagkakawatak-watak yung China. Wala pa nga isang buwan, ina-announce ni Donald Trump yung taripa. Marami na rin kumpanyang nagalisan. Marami ng kumpanyang nagalisan. May isa din pala akong pinsan doon sa nanirahan na mismo sa Japan, no. Wala namang kaya lang minsan kasi gagampanan ito ng Pangulo, no. Kasi ayaw naman ng Pangulo, kahit sinong Pangulo sa buong mundo, sa lahat ng bansa, walang Pangulo na mahihirapan ang kanilang mga business tycoon, no. Pero kailanman hindi nila rin pwedeng didiktahan ito. Dahil sa buong mundo, itong mga business tycoon na ito, may kalayaan ito kung saan nila gustong bansa na mamumuhunan, no. Usapan na naman natin ulit yung taripa, no. Kasi ang unang-una talagang biktima nito, yung mga ordinaryong tao sa buong bansa, sa buong mundo, sa lahat ng bansa, mga ordinaryong tao. Yan ang unang biktima rito, unang makakaapekto rito, hindi ang negosyante. Kasi ang negosyante, maraming paraan yan, dahil limpak-limpa ang salapi na dolyar yan. Walang imposible sa pira. Pero sa atin, mga taong ordinaryo, imposible yun. Pero sa kanila, posible yun. Kayang-kaya lang gawa ng paraan yun. Kaya lang bilang isang pangulo, kahit saang bansa, gagampanan mo ito para kung anong pamamaraan o panibagong strategy. Pero huwag niyong ibabalita na kaliwa kanan ang rally sa China, nag-aalisan ng mga kumpanya,
yung isa kong isa kong pinsan guys, tapos yung bayaw niya, hiwalay sila ng kumpanya, no. Yung isa nasa Toyota, yung isa naman nasa anong kumpanya to, sa mga heavy equipment, Komatsu. Kita mo, Komatsu, ang business tycoon na yan na Hapones, may negosyo siya sa Europa, sa Germany. Di ba? Palitan lang kasi ito guys, no? Palitan lang. Yan ang tinasabing World Trade Center. Palitan lang tayo, no? Palitan. Kung may negosyo ang China sa ibang bansa, may negosyo din ang mga tycoon business dito sa, halimbawa galing Amerika dito sa China. Lahat ng bansa 'yon. Lahat ng bansa 'yon. Palitan lang 'yon. Yan ang kung paano umangat yung mga, kasi may mga kanya-kanyang, bawat bansa may mga kanya-kanyang GDP, no. Hindi naman magkapantay-pantay talaga ang GDP na 'yan, no. Lahat ng bansa, gulo mo naman. Umaya ka na nga. Kumain ka na eh. Umaya na. Turbo naman ito. Dudog ka muna. Dali. Kaya hindi naman yung sapat yung dahilan mo na ikukwento mo na kagad, iba-vlog mo para dumami yung viewers mo, dumami yung followers mo. Dahil sa mga kasinungalingan mo, hindi po pwede yung ganon. Dito sa mundong ito, lahat tayo bisita lang dito. Kaya hanggat buhay ka, gumawa ka ng tama, huwag kang manluluko sa kapwa mo. Yan lang ibalita mo, namamalita ka na nga lang, laway lang puhunan mo eh. Hindi mo pa, alam mo naman yung taripa na yan eh. Hindi naman yan sanksyon eh. Taripa yan, pero lahat ng mundo apektado dyan. Hindi lang China. Okay, ito, balikan natin yung Japan. Yung Japan may Kubilco. Susumo Company. Mayroon silang ano pa yung ibang heavy equipment, Mitsubishi. Mayroon yan sa Pilipinas. Ay wala sa Pilipinas. Mayroon yan sa Europa. Doon sila namumuhunan. Doon sila, mayroon din silang factory doon na doon ginagawa. Hindi yung dinadala yung buong equipment mo, buong heavy equipment dadalhin doon. Mayroon ng factory doon din. Gaya niyan, kung nasa Germany man yung dinala, ang German din automatic mayroon din silang factory. Kasi ang German may sarili din silang ibig sabihin to, palitan ng kalakalan, World Trade Center. Dito na lalabas yung GDP ng bawat bansa. Ayun ang taripa na yan. Hindi mo po pwedeng sabihin na sa China lang tatama yan. Ano ka ba naman? Gustong gusto ito sa buong mundo, sa lahat ng mga negosyante, yung ganitong taripa. Negosyante bang malulugi? Kailan malulugi sila? Itataas nila to. Ang pinakakawawang biktima rito, yung mga ordinaryong tao na kagaya sa atin. Kasi tataas ang lahat ng bilihin dito. Ito ay digmaan ng digmaan ng economic. Kita mo yung Russia. Ilang sanksyon ba ang Russia? Natitinag ba sila? Hindi sila matitinag. Del pucha. Paano sila matitinag sa mga sanksyon na yun? Ay marami silang mga kapartners na mga business sa mga iba-ibang bansa, hindi lang naman sa Amerika. Kita mo yung Netherlands, Europa. Yung lahat ng sapulan. Di ba nagrereklamo sila na kinat off na yung tubo na nila? Ngayon, dinugtong ulit ng Russia. Kasi mahihirapan sila eh. Natitinag ba ang sanksyon? Parang Russia, parang China din yan. Hindi ka agad-agad malalaman yan.
Kaya lang yung Pangulo dyan, bilib ka kay bilib ka kay President Putin. Nagawa niya ng paraan para hindi tuluyang bumagsak. O ngayon, di umangat pa sila. Kasi marami silang pamamaraan. Yung taripa na yan, buong mundo maghihirap yan. Kahit ba naman na yung iba hindi kasali sa pagtaas ng taripa, putya, maniwala kay sa akin, kasi nasa World Trade Center tayo, kalakalan tayo, palitan lang tayo ng exporter halos lahat ng American product maliban lang doon sa mga military equipment kagaya ng Boeing, sa Amerika yon. Lockheed Martin, di ba, yung mga gumagawang mga aircraft. Hindi natin alam, baka may, siyempre negosyante yan, kung bibili ba yung mga sinong bansa, di bibintahan nila, mapipigilan ba nila yon? Sinong bibintahan? Yan ang ng ibig sabihin ng GDP. Ito yung makikita natin, yung mga kanya-kanyang kita, kanya-kanyang economic ng bawat bansa. Gross domestic products, palitan. Di naman natin pwedeng ipagtanggi dito sa buong Asia, kaysa Thailand Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Brunei, napakaraming Chinese businessman tayo dito, lalo dito sa Pilipinas. Umasyal ka lang ng Valenzuela Caloocan, Pasay, Bulacan, Pampanga, Mindanao, Cebu. Wala namang ibang business tycoon na isa rin ang tumulong sa economic, kagaya lang ng SM Robinson. Ano pa yan, yung Pure Gold na yan, pagmayari ni Lucio ko, mga Chinese dito di ba sa mga diskarte nila, sila ang may malaking tax? O saan ginagamit yung mga tax? Yung iba sa ibang sariling bulsa, yung iba pinapasahod sa mga sundalo, pinapasahod sa mga guro, pinapasahod sa mga government official. Lahat doon kinukuha yun, mga project. Uutang ba? Palagay mo, uutang ba tayo sa World Bank kung wala tayong collateral? Hindi po pwedeng uutang ka ng ganun-ganun kung walang economic yung bansa mo. Siyempre may economic yung bansa mo dahil sa mga Chinese. Huwag naman natin ipag-siksikan yung Pilipino dahil kailanman walang Pilipinong businessman. Kung Pilipino man, may lahing insik din. Na kayo maging hipokrito ang tawag dyan galit na galit yung iba kala mo ba physical na sinaktan, yung actual talaga, yung nakikita talaga na sinaktan mo. Hindi naman natin din, may Chinese naman din kasing mga abusado rin, pero pag one side ka, lalahatin mo na kaagad. Bakit yung Pilipino? Marami ding abusado naman kaya nga ganyan tayo, huwag tayong one side, siyempre yung GDP na yan, ipaliwanag ko lang, ito ipaliwanag lang tungkol sa GDP na yan, sa taripa na yan. Hindi lang China mahirapan dito. Ang China, malaking kapitalista na rin itong bansa. Gayang-kaya nilang gawa ng paraan ito. Kung tama yung ginawa ngayon na taripa na yan, bakit umangal yung mga business tycoon sa Amerika? Halimbawa, itong big time na mga paggawaan ng aircraft tulad nitong Lockheed Martin, nung North America Company, Boeing. Paano yan kung mayroon pang isa, yung marami din yan silang mga icon diyan sa sa Amerika. Kaya ang iba kasi sa Amerika,
Pag yung nag-aalangan din dahil sa mahal ng libor, bukod sa mahal ng libor, pangalawa, mahal ang tax. Pangatlo, napakamahal ng luti. Ngayon, sino pa namang sa China, pag pumunta ka, halos libre na yung luti. Oh. Ay, ikaw ba naman negosyante? Mayroong luting ganun kalaki? Ay, di pupunta ka, doon ka magninegosyo. O ganun lang naman din yun, i-export mo. O di unlad yun, nakatulong ka pa sa bansa na yun. Diyan nga lumago ang China, di ba? O dahil ditong mga company na to, tulad naman sa sapatos, Adidas, Converse, World Balance, halos lahat ng brand ng American brands ng nasa China ginawa. O, ito ring Japan, Germany. Halos lahat din, nasa China na rin ginawa. O, kita mo yung mga appliances. O, Philips. O, saan nag-umpisa yan? O, di ba? Maari pangalan Japanese company. Pero ginawa galing China. O, bakit yung Yamaha? O, tanong mo nga rito kung mayroong Yamaha na made in Japan. Di ba wala? Pero Japanese ang may-ari niyan. Ang pinagmulan niyan. Oh, di ba Japan puro ngayon display galing China. Oh, kita mo yung kailan lang nahuli yung isang Lamborghini, isang Porsche. Oh, gawang China din. Oh, kasi may kumpanya doon. May kumpanyang Lamborghini doon, may kumpanya din dong Subaru doon sa lugar nila. Kaya lang kung saan mo ginawa yan, made in China yan. Pero ang mga materialis niyan, galing yan kung saang bansa yung company na pumunta doon. Kawasaki, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi. Nakikita mo sa China ang daming Mitsubishi, pero marami din silang sarili nilang brand ng gawa ng Xiamen at saka yung Howo company. Marami din. Kita mo doon may mga Toyota. Kasi may paggawaan ding Toyota doon. May paggawaan ding Mitsubishi. Diyan ngayon grabe ang napakataas ng economic GDP ng China. Yan, gagalit-galit kayo sa China eh. Hindi kayo nag-isip kung saan ang pinagalingan mo, kung paano ka nakarating ngayon eh. Kung paano ka natutong kumain ng tupo, kung paano ka kumain ng sago, pansit. Di ba yung mga ninuno natin, mga mangmang, walang kaalam-alam, di ba Chinese din ang nagtuturo kung paano lutuin yan? Sinalo mo lang ngayon eh. Nangyari kasi sa Pilipinas, ang ugali natin sa Pilipinas, hindi naman lahat. Ang ugali sa ating karamihan, nakatungtong lang sa yung parating langaw. Nakatungtong lang sa kalabaw, gusto na rin maging kalabaw. Basta't na lang kalilimutan kung anong pinagagalingan. Iuin mo na yan. Tapos ngayon tataas si GDP. Tuwang-tuwa naman ng mga negosyante. Kaya bakit malulugi ba sila dyan? Malulugi. Tataasan nila yung presyo. Ang talo yung mga namimili. Yun. Yun ang paliwanag ko sa GDP na yun. Kaya huwag kayong umasta na mag-vlogger dito na bagsak na yung China. Ang bagsak ng China. Pag ito ba nangyari sa Pilipinas, baka maniwala pa ako. Angin na. Alam mo na Pilipinas eh. Yan naman tayo eh. Alam mo, bilib ako sa bilib ako din sa Russia, no? Pati sa North Korea, bilib ako dito sa bansa na to. Kita mo naman yung economic nila, sinasanksyon din. Biro mo, wala silang inasahan kundi bansa lang nila. Pero naipatakbo ni Kim Jong-un pa rin yung mga mamamayan na ilang thousand din yung population nila. Tapos di man silang improvement sa mga kumpanya,
Nakikita mo naman yung mga pandigma nila, no? Pira din ang pinag-usapan dyan eh. Kahit sabihin mo paltik yan eh. Pag yan ang pumutok, sinabugan ka eh. Tapos ka rin dyan eh. Parang ano lang din yan, paltik sa Cebu. Paltik nga, pero pag sumambang pumutok yun, goodbye ka. Ayun nga, nakakapatay. At saka naman ang China nga naman ngayon, noon kasi talagang medyo hindi rin maganda talaga ang mga factory nila. Simula nung hindi pa nila na totally na ano nila. Ayan kasi unti-unting in-improve nila. Kaya ini-improve nila lahat yung mga technology. Kaya ngayon ang iba matibay na rin. Ayan lang, no. Pinapaliwanag ko lang ng nyo. Hindi, walang bansa naman na perfect eh. Lahat naman dumaan ang hirap. At lahat din may resolba, may pamamaraan, lahat may strategy. Hindi tayo magiging one side. Tangin na. Ay itong tatlong bansa na ito eh. Itong Russia, China at saka Amerika, halos magkapantay-pantay na rito yung GDP nila eh. Dahil sa mga dahil sa World Trade Center nga, palitan ng kalakalan. Hindi pwede rito may isang lumamang. Kaya palitan ng dito. Hindi magpalitan dito, anong ipapasahod ng mga sundalo nila? Yung mga teacher nila. Sila kukunin yon. Aabunuhan ng presidente? Kayo talaga Kaya kayong mga nagsasabi diyang bagsak na ang China, hindi nyo basta-basta mapabagsak ang China. Mga kulanggo. Gusto lang nyo kung magkano tinanggap yung bayad yun, kung totoo man, yun, pabor doon sa nagbayad nyo, natural. Ikaw yung tawag yan, vlogger troll. Kasi dati, yung ulitin ko, yung nung panahon na yon, pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil alam mo, nung nag-apply ako ng trabaho, walang-wala akong pera. Tanggap ako, problema. Hindi kami makakapasok na walang gamit. Kagaya ng gamit ng mga plier, long nose, plier cutter. Sabi ko, bili ako doon sa may gawang China. Yun, na props ko, pinakita ko. Pero ngayon, mga pliers ngayon sa China, ang gaganda na. Ang titibay na. Upgraded na ang technology nila ngayon. Hindi na kayang Kaya naman itong Taiwan sa China, hindi dapat mag-away ito. Isang dugo lang ito eh. Parang Ukraine at saka Russia. Ayan, itong mga Palestino at saka Israel. Isang dugo lang dapat yung mga yan. Ika nga pag malakas ka na, may kanya-kanyang realidad yan, may kanya-kanyang kayabangan na pasikat. Kasi malakas ka na malakas, parehas kayo malakas di ba? Dito sa mundong ito, wala naman tayong sa naman to, religion. Wala tayong may-ari dito, no? Kaya yung taripa na yan, hindi rin magtatagal yan. Dahil yan lang ang prubok ng gulo. Pag sakasakali, no? Yan lang ang prubok ng gulo. Kasi, alam mong speculate ko rito, alam mo yung hula ko rito sa mga presidente nitong BRICS na to. Talagang itutuloy na nila itong BRICS na ito. Ito ang pangalawang dolyar na magpapatakbo sa mundo. Mahahati ito sa dalawa. Sabagay, hindi pa naman din mawawala ang US dollar. Nandan na yan.
Di mawawala yan. Kaya lang magiging dalawa na yata ang palitan ng currency. Ano? Pwede naman yun. Mas maganda ngayon. Di ba? Sa Amerika, ang sasali yata sa BRICS, itong Nicaragua, Mexico, Venezuela, matataas ang langis dyan. No? Yan ang sasali. Brazil kasi yan ang pinakauna. Kaya nga BRICS, Brazil, Russia, no? India, China at saka South Africa. Tapos sa kontinente ng Africa, ang sasali dito Egypt, Uganda, Ethiopia, yung mga maliliit na bansa. Zimbabwe, Zambia. Yan ang mga bansang maliliit. Yan ang sasama sa BRICS. Unang-una naman sasama talaga sa BRICS yan eh. Kasi pag sa BRICS wala pa namang wala pa namang taripa eh. Sa buong Asia naman nangunguna yung Malaysia, Brunei, pangatlo Indonesia, Laos, Cambodia, Thailand. Yun ang doon. Yung pa yung isang Vietnam, Singapore lang hindi sasali ito. Yan ang mga nag-apply. Sa Europe naman, di ba? Nagpahiwatig yung Switzerland, Netherlands, yung Greece. Di ba? Pati yung bandang Russia, yung sa Belarus. Matik yun, sasama yun. Kontinenteng yun, kontinenteng Europe. Itong Germany, nagpapahiwatig na rin yan. France, di mauubos na. Ang mabigat pa, ang pinakamalaking pundo ng gasolina, itong dalawang bansa na ito. Itong Saudi Arabia at saka itong Venezuela ng South America. Di ba? Ay sa kontinente ng Middle East, halos lahat sasama eh. Tulad ng Pakistan, Turkey, Iraq, Afghanistan. Kasi tulong-tulong na yan eh. Yung Yemen saka Syria naman, yan ang kontinente ng Afrika, no? Malamang sasali din yan. Iran, isa din yan. Yan ang mga na yan. Halos maubos yung kontinente na yan. Kung mapipigilan nila yung Saudi Arabia. Kaya ngayon yun ngayon ang manibagong mga nag-apply ng BRICS, no? Pero nakalagay naman sa dati may usap-usapan ng Pilipinas, pero wala naman yun. Lang usap-usapan, tapos kwento ng mga vlogger na tumino lang yung utak pag nakakain, pero pag nagugutom na, wala na kung ano pinagsasabi. Di ba? Makikita nyo tong kung hindi man ngayon, pero makikita nyo yung video ko eh. Tigilan nyo na yan pang kwento-kwento nyo sa video nyo. Bawas-bawasan nyo na yan. Yung mga nagsasalita lang kayo na wala ng pagmumukha nyo, tapos papakita nyo puro edited. Tapos pumipick up kayo ng mga news. Kung saan-saan lang kayong news sa international, na mga mainstream media sa ibang bansa, pinipick up nyo tapos ini-edit nyo, no? Tigil-tigilan yan. Kayong mga vlogger ang sumisira niyan. Hindi naman lahat, pero may ibang vlogger na yon ang sisira dyan sa mga news na yan. Pinipick up nila yan eh, tapos ini-edit. Kaya para patutunugin niya, tama nga yung sinasabi nila ng mga vlogger na yon. Research ko, hindi naman ganun ang balita itong mga, di pa kayo nasilip, no?
Kaya nga dito kayo sa YouTube eh. Dahil pag sa FB eh, may 5 tao lang mag-report sa inyo, block na kayo kaagad eh. Baka restrict pa kayo eh. Gumawa pa din tayo ng tama, samantalahin natin yung paggawa ng tama. Yan na nga lang ginagawa natin, di pa natin itatama, no? Dadami nga ang views mo, dadami yung views mo, puro sa kasinungalingan. Di mo nga alam kung nag-unfollow na yung ibang ano mo dyan eh. Di mo naman malalaman mo kung nag-unfollow na yan eh. Malalaman mo rin siguro pag tinitingnan mo dahil bawas yung ano mo. Pero yung iba dyan, di naman pumapansin eh. Sa una lang. Ayun lang guys. Mag-iingat tayo lahat. Baboy.